May daanan, no? Oh. Pupuntahan natin to. Yan. Alam ko tawid lang to sa kabila, mga par. Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. So, may park pala ako na gustong puntahan, mga par. So, nandito na tayo. Pasukin natin to, mga par, no, kung anong nasa loob nito. Gubat siya, gubat. Ang pangalan is, ako nakikita mo, Frank Fobert Woods. Tsura natin, Frank Fobert Woods. So ayan, mga par, papasukin natin yung loob niyan. Ito niyan sa kabila. O anong meron dyan? Nakalagay eh. Mga ano lang, mga tawag dito, kahoy-kahoy. Ayan, puntahan natin yung mga par, no? Para may pakita ko sa inyo kung anong meron dyan sa loob. Dito ikot lang tayo sa kabila, mga par. Talaga ng hita ako, natuhod ako. Yun, parang ano eh, dapat ako maglakad, mga par. Sa kabila, Scarborough na siguro yun dyan. Diba? So tinitingnan ko, mga par, mukhang wala namang kaya-iba dyan sa ano na. Parang mga ano lang, makahoy-kahoy marami. So di ko alam kung pupuntahan ba natin yan o ano ba. Kasi baka may ahas dyan, mga par. Wala kaya. Yan o. Ayan, sa loob, mga par. Parang nag-aalangan din akong puntahan. Mga kahoy lang naman sila dyan. Yan. So ayan, mayroong entrance dito. Buka natin. Ito. Parang papasok, mga par. Pag ganun, tatawid lang siya sa kabila. Oh. Puntahan natin. Yan, may mga squirrel, oh. Yan. Yan, squirrel, mga par. Yan, kita nyo. Tirahan niya yan. Maraming squirrel. So talagang ano lang, puan. Meron pang ito, puan din, tambayan. Basahin natin ito, may nakasulat pa. This woodlot is dedicated to the memory of Frank J. Fobert. For over 30 years, Frank Fobert faithfully served our community as a municipal councilor, member of the Legislative Assembly of Ontario, and as 7th and last mayor of the city of Scarborough. Oh.
The successful efforts in the areas of race relations, economic development, and environmental preservation are well documented. However, it is his love for Scarborough and its people that will remain as his lasting legacy. Mayor Mel Lastman and the member of Toronto City Council, May 6, 2000. Parang ano pala, dedicated sa kanya to mga par. Nakagubata na ito. Dati pala sa councilor ng Scarborough, tapos naging mayor din. So hindi na natin yan papasukin dyan. May ahas dyan eh. Mahirap na. Sakit yung paa natin. Hindi pa naman tayo makatakbo. Pag may biglang ahas, hindi tayo makatakbo mga par. Mahangin oh. So lakarin na lang natin. Mahangin ngayon mga par, no? Masarap maglakad-lakad. Kayain ko si Hinday ngayon. Kayain ko siya maglakad kumaya. Kabandang hapon mga par. Ay, dito may daanan no. Oh. Pupuntahan natin to. Yan. Alam ko tawid lang to sa kabila mga par. Para kang sa kabilang ano. Oh. Mga bundok mga par. Diba? Sarap. Nature. So hindi na natin idudulo yan mga par kasi tagos lang din pala sa kabila yan. Yan, may kalsada na doon. So yun. Pinakita ko lang sa inyo kung anong meron. Marami squirrel. Yun, squirrel. Iba-ibang kulay. May itim, may parang ano. Tirahan nila yan dito mga par kasi yan. Marami silang nagtataguan, di ba? Siguro nakakuha rin sila ng pagkain dito. Dito na tayo sa Scarborough. Sarap na maglakad-lakad dito mga par kasi may mga ano pa ganitong kahoy-kahoy hindi nila pinuputol no? Kahit may mga building na talagang inaano nila, ni-preserve nila ang lalaki ng kahoy. Kaya sarap. Siguro may nakatira kaya dyan sa ilalim na yun. Mga homeless, wala naman ako na nakikita eh. Yun nga pala mga pardo. Si Hinday pala bukas, Monday. Meron na siyang school bus. So naayos na yung school bus mga par. Tinawagan ko kasi nung nakaraan. Ang sabi kasi kamali raw sila, hindi nila na pasok si Hinday. Kasi mag-isang buwan na mga par eh. Wala pa siyang school bus, kaya yun inayos nila.
I think tinawagan ko yata siya ano eh. Yung school ha. Tinawagan ko yata Wednesday. O parang ganun, Wednesday mga par. Tapos yan. Tumawag na sa akin. Noong Friday, starting sa Lunes, mayroon na si hintayin na bus. So yun, hindi na mahirapan si Mrs. mga par na yatid pa siya doon. Kasi minsan pagka matagal yung bus dito sa amin mga par, yun, mag-u-Uber talaga. Kasi ano eh, malilate pag hindi mga par, kasi magdadalawang sakay pa sila. So kung may school bus na mga par, sabi alas 8, 8:02 daw ang dating ng school bus. So bago mag alas 8 nandiyan na sa baba. So yun, dyan na lang namin ihatid sa baba. Tapos sasakay na siya ng bus diretso sa school. Tapos yung pauwi mga par, hindi na namin kailangan mag-bus pauwi kasi may after school program pa siya. So diretso na sa after school program. And then susunduin na namin bago mag alas 6 doon sa school uli. So minsan ako, minsan si Mrs. pagka hindi masyadong busy, siya ang nagsusundo. Kasi ako, pag ako magsundo, galing pa akong trabaho, talagang pupunta ako dyan. Galing trabaho, papunta ako dun sa school. Umaabot naman mga par, basta makasakay lang ako ng bus na yung go bus. Basta hindi lang madali yung go bus, maabot ako, halos sakto lang din. Masusundo ko si Inday. Kaya yun, medyo okay na mga par, no? Hindi na tayo mahirapan. Ayun dyan, malapit ako sa bahay. Siguro luluto tayo ng ulam. Gutom na eh. So kumain naman ako nung agahan kanina. So siguro magluluto ako ngayon. Kung anong pwedeng maluto doon sa bahay. Siguro mag-adobo tayo. Mukhang matagal na tayo hindi naka-adobo. Nahanap na ni Inta yung ating adobo eh. Or pansit, I don't know. Meron din akong pansit doon, bihon. Pwede rin yun mga pa. Tapos pritong chicken, no? So yan. Yun na mga par, no? Update natin. Siguro dito ako sa bahay eh. Siguro mga par, dito ko muna tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa atin. And patuloy na sumusuporta pa sa ating mga vlogs. Maraming salamat. Siguro dito ko na tapusin ang aking vlog. I will see you on the next one. Bye.